Kapatid na mo ulit. Ano nga pala binibigay? I-bless natin mga kapatid ang ating handog sa Panginoon. I-bless natin. Diyos sa mga nasa namin, papasalamat po kami ang pagpuli sa inyo sa pagnanasa po rin ninyo sa amin at sa Espiritu po mabanal na kami dito sa amin upang pagpapagpapagpapag sa inyo po mga salita. Ngayon po Panginoon, inaanay po namin po mga po puso namin. Pagpalain niyo po kami, pinapalik niyo po namin pagpapali sa inyo. At sa pangalan po ni Jesus, kami po nagpapasalamat. Amen and amen. Amen. Bilin. Mapalad ang nakakaunawa. Amen. Good morning sa inyo lahat mga kapatid. Alam niyo, may sinabi si Brother Manny nung araw sa iglesyang ito. Sabi niya, ang iglesyang ito ay isang prophetic ministry. Kasi tumatanggap ng revelation sa Panginoong Jesus. At isa ito sa revelation tinanggap ng Panginoon ni Brother Manny. Kasi ang sabi ng Panginoon, huwag kayong lalapit sa akin na wala kayong mga handog. Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Oo, sa mga ikapo at mga handog. So napakaraming handog ang Israel. Meron silang guilt offering, sin offering, peace offering, burnt offering. Napakaraming offering. Ngayon, ginawa na ng Panginoong Jesus yung lahat ng offering na yun. Inialay niya ang kanyang buhay, ang kanyang katawang walang kasalanan, maging burnt offerings. Kasi yung burnt offerings nung araw sa Israel, alam nyo, pag ikaw nagbigay ng burnt offerings sa iyong sarili, ang katungkulan ng Kristo, hindi mawawala ng apoy doon sa offering, hanggang sa maubos yun, makonsume. Ganun na nangyari sa Panginoong Jesus bilang burnt offerings, hanggang sa namatay siya sa krus, na-solve niya yung problema ng kasalanan. Ngayon, ang revelation binigay ng Diyos kay Brother Manny, dalawang revelation. Yung isa, best offering. At yung wave offering, ito nga ginagawa natin sa wave. Nasa numbers, 18:11. Buti pa, basahin natin. At ito, ang iyong handog na itinaas na kanilang kaloob sa makatwid bagay ang lahat ng mga handog na inalog. Mga handog na inalog. Noong araw kasi, pag naghain sila, hindi na aalog yung ina-offer nila eh. Ngayon ito, humingi ng paghahandog na inalog. So ano maaalog mo? Eh di yung hita na maraming laman at saka pitso. Parang order ka lang sa mga inasal. Big pitso at saka big paa. Yun ang maaalog mo. Ibig sabihin, masagana paghahandog mo ayon sa iyong minagaling na kalooban. Ayon sa inihatol mo, ihahatol sa, ayon sa panukat na isinukat mo, itutukat. Kaya lahat ng offering natin na yun, tama sa Panginoon yun. Kasi ayon nyo sa panukat ng pananampalataya mo. Ang ibig lang sabihin lang ng inalog, ibig sabihin masagana pagbibigay. At ang pinakamasaganang pagbibigay sa Diyos, yung talagang mabagong mabango sa Kanya, yung pag-aalay ng ating mga katawan bilang handog na buhay. Yun ang talagang the best offering. Ngayon, pero kailangan makapaghandog tayo kasi nanakawan ba ng tao? Oo, sa mga handog. Kaya ang ginawa ng Diyos sa atin, 2 handugan lang. Every June and every December. Yung June, yun ang wave offering. Yung December, yun ang best offering. Parang ganito lang eh. Di ba nagtatrabaho kayo sa opisina nyo, sa kumpanya nyo? Di ba every December, tumatanggap kayo ng 13-month pay? Tapos ginawa, nagbigay din sa inyo ng pinaka-June yung mid-year bonus. Parang pinaka-14 yun. So ganun din ganun din ginawa ng Diyos sa amin eh. Binigyan din kasi ang employer nyo, may employer kami, ang Diyos employer namin, so swelduhan niya kami. Ngayon, ayon sa panukat na isinusukat namin, doon niya kami pagpapalain. Kaya kailangan, pag hindi nagpakabanal-banal ang pinuno, walang ulan. No worship, no rain. Kasi yun ang sabi.
ang pag-aalay ng inyong katawan bilang handog na ay kaampatang pananambahan nyo sa Diyos. At ito'y kadugod-lugod sa Diyos. Isang katampatang pagsamba. So itong pagsamba natin, pag-aalay ng katawan bilang handog na ito yung ginawa ng Panginoong Yesus eh. Naging burnt offering siya, kinumsum lang siya ng fire. Pakilagay mo nga yung electric man sa akin, nakalimutan ko. Kaya pala mainit eh. So ganun din tayo eh. So, ang panukat na isusukat mo, ang tanong doon, ikaw ba naniniwala? Naniniwala ka ba na si Brother Manny tumatanggap ng revelation sa Panginoong Yesus bilang apostol? Kasi kung sumasampalataya ka, may power yung paghahandog mo. Pero kung wala kang pananampalataya sa paghahandog, walang power yung paghahandog mo. Anything that is out of faith is a sin. Kaya ang pananampalataya natin, ako'y lubos ng sumasampalataya na si Brother Manny ang apostol ng iglesia. Tinawag siya ng Diyos kasi maghanap ka ng ibang iglesia na mayroong ganitong revelation. Dalawang paghahandog lang ang gagawin. Isang best offering at wave offering. Sa kanila, pagpasok mo sa iglesia, bibigyan ka ng sobre. Kahit hindi ka member nila, may sobre ka. Sa atin hindi, tatanggap ka ng sobre yung itinakdang panahon ng paghahandog. Katulad ngayon, meron tayong sobre dahil maghahandog tayo ng wave offering. It must be of faith. Kasi ito, nalulugod lang Diyos yung pasampalataya. Kasi ang panukat na isusukat mo, laging tama eh. Ayon sa panukat mo eh. Kung nag-offering ka ng isang basong tubig, puno yun eh. Nag-offering ka ng isang pitche, puno din yun eh. Dahil ayon sa pananampalataya mo, ayon sa panukat na isinukat mo, isusukat sa iyo. Kaya kung nagbigay ka ng isang timba na punong-puno, di isang timba din binibigay ng Diyos eh, higit pa. Kasi generous giver ng Diyos eh. Ang tinitingnan ng Diyos, ikaw ba'y sumasampalataya sa ginagawa mo? Naniniwala ka ba na ang revelation ni Kristo binigay kay Brother Manny? Kasi ang sabi ng Diyos eh, at sila'y matibay na nagsasama-sama sa templo, nananatili sa aral ng apostol. Sa pagsasama-sama, sa pagpipiraso ng tinapay, at sa mga panalangin. At nagsisikain sila na may galak sa kanilang puso. Itong lahat ng apostles' decree na to, nagagawa ng iglesia natin to. Meron tayong agape, every quarterly na lang. Yun yung kumakain sila ng sagana sa puso. Tapos meron tayong panalangin. Idinagdag sa atin yung every Thursday na mananalangin tayo para sa lahat. Tapos sa pagpipiraso ng tinapay, lagi tayo nagpipiraso ng tinapay, every Thursday, every Sunday. At sa bahay-bahay natin, nagpipiraso din tayo ng tinapay. Ako, pag nakakumpleto kami rito, naging tatlo na lang kami. Pag nakita ko buo yung tatlo, ibig sabihin magbe-breaking of the bread tayo. Buo tayo eh. Kasi kung kulang, sige, hindi. Pero pag nabuo tayo, breaking of the bread tayo. Kaya minsan lang din kami mag-break, kasi minsan din lang kami nabubuo tatlo eh. Katulad ngayon, dalawa lang kami, kulang ng isa. So ganun eh, pag nakita mo na udyukan kayo ng Diyos na kailangan nyo mag-breaking of the bread sa bahay, mag-breaking of the bread kayo. Kasi napakahalaga nitong breaking of the bread sa Panginoong Yesus. Kapagkat ang kinakain natin, hindi lang basta tinapay, kundi salita ng Diyos, ang laman ni Kristo na nagbibigay buhay. Sa tuwing kakainin natin ng tinapay na yun, ang kinakain natin, si Kristo, ang laman ni Kristo. At habang iniinom natin ang katas ng ubas, iniinom natin ang dugo ni Kristo. Ang tunay na pagkain, tunay na nagbibigay buhay. Ang tunay na pagkain. Kaya yung mga pananalangin, kailangan mananalangin tayo. Kaya pag nanawagan ako ng prayer sa iglesia, makiisa kayo. Ano ba, may problema sa iglesia, kasi sinabi ko sa ACLD, church, manalangin tayo, pag-pray natin siguro, manalangin tayo, kung ano yung adaptable time mo, isama mo sa panalangin. Kasi mahalaga panalangin ng iglesia. Nung makulong si na Pedro, na-imprison si na Pedro, pinalaya ng anghel through the prayers of the church. Nawala yung tanikala ni Pedro, tapos magpapakamatay pa nga yung mga preso. Kasi noong araw, mahigpit talaga sa Roman Emperor eh. Yung mga sundalo ng Roman, pag meron kang pagkakamali, patay ka na kaagad doon. Pinapatay. Wala kang silbi. Kaya magpapakamatay nga yung isa, sabi ni Pablo. Huwag kayong magpakamatay. Huwag mong gawin yan. Sapagkat ililigtas tayo ng Panginoon. Huwag mong gawin yan. Huwag mo saktan ang sarili mo. Kasi ginawa ito ng Diyos eh. Kasi nagwa-worship sila in spirit eh. Habang sila nakakulog, sumasamba sila sa espiritu.
Nalugod ang Diyos dahil sa prayer ng church. Kaya napakahalaga ng prayer natin. Kaya napakahalaga na sabi ko, pagpalain natin yung offering natin. Kasi pag pinagpapala natin yan, pinagpapala tayo ng Diyos. At ayon sa sukat ng pananampalataya mo, doon ka susukatin. Basahin natin yung Ephesians 3:5 na nagbibigay ng revelation sa apostol. Ephesians 3:5 na ng unang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao. Nagaya naman ngayon na ipinapahayag sa kanya mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. At binigyan ng Diyos ang iglesia ito ng prophetic ministry. Kasi kailangan mahayag ang karunungan kapangyarihan ng Diyos sa iglesia. Ephesians 5:10. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakita sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. At ang karunungan ng Diyos si Kristo. At ang kapahayagan ng Diyos si Kristo. Kaya ipinapahayag ang karunungan ng Diyos na bibigay si Jesus Christ ng revelation sa apostol. Kaya dapat natin pagtiwalaan itong mga ito. Kasi pag ikaw sumasampalataya na ito'y revelation ng apostol, at ayon sa panukat na isinusukat mo na maluwag sa puso mo, nagbibigay ka ayon sa mga pinoprosperity mo. Kasi magbigay ang bawat sa aso according to what he prospered. Ayon sa makakaya mo, yung ipinasya ng puso mo, okay sa Diyos yun. Ang importante doon, do you believe na ito'y revelation ng Diyos? Kasi nga ipinahayag sa huling araw ang mga kapahayag sa mga apostol at sa mga propeta. Kaya mayroong prophet ang iglesia, tumatanggap tayo ng message sa mga prophet. Tumatanggap tayo ng message dito sa pastor sa pamamagitan ng ebanghelyo, pangangaral ng ebanghelyo. Ang importante dyan yung pananampalataya. Kasi yun ang nagpapalugod sa Diyos, yung pagtitiwala mo. Tignan mo bakit kinalugdan si Rahab? Kasi tinulungan niya yung mga sugo. Ganon din tayo. Pag tinutulungan natin at pinagpapalaan natin ang sugo ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, katulad natin. Kaya tayo pinagpalaan ng Diyos, sinuportahan ko ng todo ang sugo ng Diyos kay Brother Manny. Nakaaway ko halos lahat ng members ng church dahil diyan kay Brother Manny, pagsuporta ko sa kanya. Dinidepende ko lagi si Brother Manny. Kasi siya yung isinugo, siya kinakausap ng Diyos. Kanino kakakampi? Sino lalapitan mo yung hindi isinugo? Delikado yun. Kaya hindi isinugo yun, delikado yun eh. Tapos doon kakakampi sa tao, umampi ka sa salita ng Diyos. At sabi ng Diyos, ang isinugo ko, tinanggap yung nagsugo. At ang tinanggap yung nagsugo, tinanggap yung nagsugo. Nagsugo ang Ama, si Jesus Christ. Nagsugo si Jesus Christ, si Brother Manny. Nagsugo si Brother Manny, ako. Kaya pag tinanggap niyo ko, at tinanggap natin ang buong kapuspusan ng Diyos. Si Brother Manny, si Jesus Christ, Holy Spirit, at ang Ama. Kasi hindi pwedeng humigit yung isinugo sa nagsugo. Higit ang nagsugo sa isinugo. Kaya ang Ama ang greatest of all eh. Ang Ama nagsugo sa Espiritu Santo at kay Kristo eh. Si Kristo yung susunod kasi siya nagsugo din sa Holy Spirit. But the greatest of all is God, the Father. Ito yung malaking pagkakamali ng iba eh. Na equal daw ang Diyos. Co-equal daw. Hindi nga, ba't may greatest kung co-equal? Ba't may mataas? Di sana kung pantay-pantay tayo, walang mataas sa atin. Eh bakit may mataas? Ang pinuno natin lahat ang Ama. Kaya nga isusuko ni Kristo kaharian sa Ama eh. At maghahari ang Ama sa lahat eh. Pero pagkaharian muna ni Kristo 1,000 taon itong mundong ito, bago gumawa ng bagong mundo, na ang maghahari ngayon doon ang Ama na. Maghahari si Kristo dito sa mundong ito, 1,000 taon. Pag isusuko ni Kristo paghahari sa Ama, bago na yung lupa. Gagawa na ng bagong lupa at mga bagong langit. So, yun ang gagawin ng Diyos doon. Sa mga sumasampalataya yun, ha? Sa naniniwala sa revelation. Kaya nga, prophetic ministry iglesia natin, nagpo-prophecy. Kaya may mga prophet, ang pinoprophecy natin, yung mga revelation ng Panginoong Yesus. At itinataas natin ang Panginoong Yesus na nagbibigay ng revelation kay Brother Manny. At sa pamamagitan ng iglesia,
ipinakikilala ang kapuspusan at karunungan ng Diyos. Kaya ang iglesyang itinatagitag ng Diyos, founded through the apostles and the prophets. Kasi kung hindi apostles, sino kakausapin ni Kristo? Wala. Ay sino sinugo doon? Tingnan mo si Pablo, hinahanap niya si Titus. Sabi niya, asa si Titus? Wala po eh. Malis na siya. Ang kakausapin niya, yung isinugo niya. Ang kinakausap ng Diyos, yung isinugo. Kita mo sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, mag-usap tayo doon sa taas. Sugo yun eh. Eh kung makipag-uusap ang Diyos kay Moses, face to face. Face to face. Ibang klase makipag-uusap ang Diyos kay... Eh para maisulat mo itong Genesis, kung hindi nakausap ng Diyos ang Ama, face to face si Moses, eh si Moses nagsulat niyan eh. Pero ngayon, sikat na sikat yung Ethiopian Bible, yung Jubilee, yung Book of Enoch. Delikado yan. Hindi pa pinalabas ng todo sa internet yan. Pinipreach na ng Holy Spirit yan sa atin. Kung natatandaan nyo, every Thursday over dito, sumisingit yan na mag-ingat kasi kamote kang kumadali dyan eh. Doon sa Solomon's Mine. Talagang nahook ako talaga. Lumalim ang pagre-research ko kasi ang ganda eh. Pero yung mga Philippines daw ang upir. Nung makita ko, binasa ko sa Genesis yung lugar ng Garden of Eden. Eh walang Euphrates dito eh. Walang Gihon, walang Sabila. Eh nandun yung sa lugar na yun eh. Nandun ang Garden of Eden, wala dito. Kung ano-ano itinuturo nila mga kapatid, there are 7 archangels daw. Saan mo makikita sa Bible natin yun na may 7 angels, na archangels? Meron daw 7 heaven na pinuntahan ni Enoch. Bakit? Ako'y naririnig ko lang yan pero hindi ko pinutuon ng pansin kasi nga esoteric teachings yun eh. Napakalalim ng mga hiwaga, parang kabala ng Israel. Mystical. Nakakatakot pag-aralan o basahin. Kaya nga hindi isinama ng Diyos yun. Ginawang apocryphal books, hidden books. Kaya nga hindi isinama yun. Ngayon pinipilit ni Satanas na ilabas yan. Gumagamit ng mga kilalang mga tao. Yung mga taong pwede niyang gamitin para maniwala doon sa tao na yun. Pero pag anak ka ng Diyos, hindi ka maniniwala sa sinasabi ng tao, sa sinasabi ng Diyos. Isaiah 34:16. Hindi na nangangailangan ng kasama itong Bible na to. Kompleto na to. Ito'y tinipo ng Holy Spirit at sinabi ng kanyang bibig. May Word of God na pagbabatayan tayo eh. Yung mga inspired books of God. Ibig sabihin, canonical books. Yung binigyan ng authority ng Diyos para tanggapin na ito'y canonical book, na ito'y galing sa Diyos talaga, inspired. Eh hindi inspired yan eh. Mga, apocryphal books yan eh. Kaya mag-iingat kayo, ang dami yan. Kada ako magbubukas ng TikTok, nangungunan yan eh. Ethiopian ni Mel Gibson eh. Kanina nga, nung nagpapainit ako sa araw, binuksan ko yung TikTok ko, yun na naman. Ay ko, walang kasawa-sawa si Satanas. Kasi intriguing yun eh. May nabasa nga akong comment, sabi niya, I can help you to read the Ethiopian Bible. Nag-message tuloy ako sa kanya. I thought, no please bro, it's very dangerous. Tapos tinanong niya ako, why is it dangerous? Di pinaliwanag ko sa kanya in English. Kasi hindi inspired book of ganyan, apocryphal book yan. Yun lang may authority ng hari, si King James. Yun lang ang tinatanggap ng Diyos para sa atin. Ngayon, yung New King James Version, wag mo din tanggapin yun. Kasi corrupted yun. May binawas doon, may idinagdag. Yung 1 John 5:7. Yung there are 3 that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these 3 are one. Tinanggal yan dyan sa New King James Version. Sa Old King James Version, nandun yun. Pero nung ilimbag yung New King James Version, inalis na. So, pati yung kinakalikot ni Satanas, hindi niya maloloko mga anak ng Diyos. Meron tayong inspiration of the Holy Spirit. Meron tayong anointing of the Holy Spirit. We have the discernment of the Holy Spirit. Kaya yan ang lagi ko prayer sa inyo eh. Tanggapin niyo yung espiritu ng karunungan, kaalaman, kapayagan. Kasi yung last days, puro false teachings, false doctrines, false Christ, false prophet. Puro hidwang pananampalataya ang lalabas din sa social media. Yan ang pinakamagandang gamit ni Satanas, si social media. Eh, din mo, ang dami mga scammer sa social media. Ang daming fake news. Hindi mo malaman kung ano yung AI generated o hindi. Malalaman mo lang yung pag pinag-aralan mo yung movement. Yung AI kasi makikita mo, parang hindi talaga tao. Eh. Pero minsan naman, ang gagaling din ng AI. Parang totoo.
Pero huwag mong paniniwalaan may anointing tayo ng Holy Spirit. Kasi ilalabas ni Satanas yan mga false teaching. Kailangan ma-deceive niya ang mga tao sa huling araw. Kasi yan ang gagawin ng Antichrist, deception. Kaya sa tatanggapin ng mundo, magpapakilala siya parang siyang parang anghel ng kaliwanagan. Napakabuti, napakatalino, napakabait. Matulungin, sosolvin niya problema ng mundo. Parang meron siyang charismatic na tatanggapin ng mundo. Pero yung mga anak ng Diyos, hindi nila maloloko. Ang maloloko lang nila, anak ng Diablo. Kaya para tayo hindi mahirapan at madamay din sa darating na, kukunin na tayo. So bago ipakita ang Antichrist, rapture na muna. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi natin mararanasan ang tribulasyon. Kukunin na muna tayo. Parang yung panahon ni Noah. Pinapasok muna ng Diyos lahat yung 8 sa loob ng barko, tsaka niya isinara. Kita nyo, ang nagsara ng pintong yun, ang Diyos And Jesus Christ said, I am the door of the ship. Ako ang pintuan ng tupa. Kaya nung pumasok sila doon, si Kristo pinasok nila at si Kristo yung Ark of Covenant. Si Kristo yung barko ni Noah na nagliligtas. Kaya hindi nagalaw Ang naghirap doon yung barko Yung tama ng alo sa kaliwa, sa kanan. So ang naghirap din sa atin si Kristo, namatay sa krus Burnt offering siya. At walang tigil yung apoy hanggang hindi siya nakukonsume. So yun din tayo Kasi sa Israel kasi, pero mga mahihirap din hindi kaya maghandog ng malaki. Pero sumusunod sila sa batas, katulad ni Mary, at ni Joseph. Nung ihahain nila si Jesus sa templo, pumaayon sa kautusan ng batas, maghahain sila doon. Merong offering. At ang offering, 2 turtle doves. Tiniglang ko yung 2 turtle doves. Ano ba itong 2 turtle doves? Inakay na, kalapati pala yun. Inakay na, mahirap lang kasi sila, yun lang kaya ni Pero yun ang, sumunod sila sa batas. Sumunod tayo sa wave offering, pero kung maliit binigay mo, okay pa rin yun. Walang problema, katulad ka lang ni Mary at ni Joseph. Yun lang ang kaya nila 2 turtle doves, bato-bato kung tawagin. Inakay na kalapati. Pero sa mayaman, baka, bull. Ngayon sa middle class naman, kambing at saka tupa. Sa mahirap, kalapati lang ang mayo offering. Wala naman yaman si Mary si Joseph nun. Ang kayamanan nila si Kristo. Pero naganap nila yung kautusan sa ilalim ng kautusan na blessed is the male womb opener. Mapalad ang nagbubukas ng bahay bata ng lalaki. Lalaki si Kristo. Sabi na Diyos, that is holy to me. Banal sa akin yan. So may bata sila kapag male womb offering, magbibigay ka ng bato-bato. Yun ang offering mo sa male womb opener. Tamang-tama, mahirap lang sila. Yun lang ang kaya talaga nila. Pero yung mayayaman ng araw nun, bull, mga baka talaga. Malalaking handugan. Hindi naman tinitignan ng Diyos yan Kasi yung ginawang kautusan na yan, para kay Kristo yan, para darating na Kristo. Yung mag-aalay talaga ng kanyang buong buhay. Kaya kalugod-lugod sa Diyos kung mag-aalay tayo ng handog na buhay, yung katawan, bilang handog na buhay. Yun ang ginawa ni Kristo Buhay na katawan, handog na katawan, inialay niya yung kanyang katawan bilang handog na alay sa kaligtasan ng kaluluwa natin. Pagpapalinis ng lahat ng kasalanan. Kaya nagawa na ni Kristo yung burnt offerings. Ngayon, ang gagawin na lang natin, yung mga offering na dapat natin sundin. At sinunod ng Diyos yan through Brother Manny. Nagbigay siya ng revelation, wave offering at saka best offering. Kaya pag darating yung wave offering, best offering, see to it na nandun yung faith mo. Itodo mo na yung kaya mong itodo. Isukat mo na yung isusukat mo. Hatulan mo na ang dapat ihatol mo. Ayon sa iyong i-genize, doon ka i-judge Ayon sa iyong sukat ng panukat, doon ka susukatin. Kaya kita ng Diyos sa atin kung sino yung naniniwala sa sugo. Kaya kung titignan nyo, grabe yung lineage ni Kristo Parang hindi tatanggapin ng tao talaga Yung sinasabi ko sa inyo, lineage ni Abraham, bago kay Judah, kay Jesus Christ, kay Joseph, pinanggalingan si Rahab, naging asawa si Salmon para ipanganak si Bus. Si Bus naman, ipinanganak naman si Obed. Si Obed naman, ipinanganak si Jesse. Ipinanganak si David. At mula kay David, ipinanganak si Joseph, kay Jesus Christ. Kaya kita niyo yung lineage Kung titignan niyo yung lineage, hindi papasa sa tao. Parang ako. Pag titignan niyo ako, hindi ako pwedeng pastor. Miski ako sa sarili ko, hindi ako papasa. Hindi ako pwedeng pastor. Bakit? Doon sa qualification ko, hindi ako papasa. Para nung araw,
graduate lang ako ng ng RTU Rizal Technological University. Nag-apply ako sa Mercury, saka sa Pelusa. Ibinigay ko yung resume ko, tinanong ko, sabi niya, saan ba kayo graduate? Sabi ko, ano yung RTU? Rizal Technological Hindi na pinansin yung resume ko. Sabi ko, sayang, sana nagkaroon ka, sana kayo ng empleyadong walang hiya. Matalinong gunggong. Sinayang nyo yung dinyo. Pero hindi pa ako pinakuha ng exam. Tinanong lang yung eskwela ko, baksak na ako kaagad. Ngayon, ang tinatanggap, Ateneo, tsaka UP. Yung PUP, hindi na masyadong sikat ngayon. Nung araw, sikat na sikat ang PUP, pero ngayon, talagang yung UP, tsaka Ateneo. O kaya yung mga international school, ayan. Makapag-aaral ba yung mahirap sa international? Makapag-aaral ba yung mahirap sa Ateneo? Sa Lasal? Pero kita mo, lahat ng mga apostol hindi nag-aaral. Pero highest ang ratings nila. Pero iba, mga magsasaka to. Mga tagapag-alaga ng mga pastor to, tsaka mangingisda. Karpintero. Pinakamatanding trabaho nila, karpintero, si Kristo. Di ba yan yung anak ng karpintero? At saka, di ba yung mga mangingisda? Saan kumuha ng karunungan yan? Saan ba nag-aaral yung mga yan? Sa Harvard ba yan? Hindi nila talunin ng debate ni Petro, ni Pablo sa kanila. Lalo silang talo Tingnan mo si Kristo. Kahit ano gawin ng mga Pariseo, hindi manalo. Kahit anong tumba nila, hindi maitumba si Kristo. Pag nagsalita si Kristo, tiklop na sila lahat. Yun lang ang di ba? Dapat ba magbigay ng buwis kay Caesar? Ang mga alagad mo, sabi niya, pengo nga akong coins. Simple, kulang na kulang. Pengo coins. Ano ba nakalagay sa coin? Si Caesar po, give to Caesar, what is to Caesar? Give to God, what is to God? O di ba? O yung babatuhin yung makasalanang babae na huli on the up. O sige, kung sino yung walang kasalanan, siya unang bumato. Kita mo lang nakabato. Hindi kayang talunin ang salita ng Diyos Pag ikaw nagsalita ng Diyos, tiklop na kalaban mo. Hindi nila pwedeng pangatuwiranan yun. Pag nangatuwiran sila, lalong buong-buong hindi sila sumasampalataya. Kasi ang ituturo ng mga sugo ng Diyos, salita ng Diyos. Kaya pag hindi tinanggap ang salita ng Diyos, hindi mga anak ng Diyos yun. Kasi sabi ng Diyos at tatanggap sa aral nyo, ako tinatanggap. Ang tumatanggap sa inyo, tinanggap ako. Ang hindi tumatanggap sa inyo, pagpagay nyo ng paa, ng alikabok. At lalong mas matinding parusa ay gagawa niya kaysa sa Capernaum. Kita nyo, lahat tayo dito mga kapatid. Nakikita mo, patunay ka mananampalataya Tinanggap mo yung sinugo. Ako, ang dami hindi tumanggap sa akin. Sa iglesia, pinipilit nila ako itumba Hindi nila magustuhan lagi sinasabi ko. Bakit? Direct to the point ako O ano yung problema, yun ang tinitira ko. Yung word of, kapag sinabi ko yung word of God, tiklop na sila, wala silang magawa. Nagmumuk-muk na lang, galit na galit. Kaya gumagawa sila ng paraan ng mga chismis. Masisira mo ba tao sa chismis? Hindi. Ang sisira sa bakal, yung kalawang ng bakal. Sino sumira kay Lucifer? Sarili niya. Kalawang ng kalangitan. Sino sumira kay Judas? Sarili niya. Kasi sarili mo sisira sa'yo. Hindi ka pwede sirain ng kahit sino tao. Kahit mga chismis dito, chismis doon, huwag mo intindihin. Una-una, alam mo totoo Ba't ka pa magsasalita? Kaya sabi ng Diyos kung hindi nyo tinanggap yung pagpapala, bakit parang hindi mo tinanggap? Parang nangangatwiran ka pa kumokontra. Yung mga nakakaintindi na ng katotohanan, tumatahimik na lang unang-una, alam mo yung totoo Kita mo si Kristo, pinipilit ni Pilate, ni Pontius Pilate magsalita. Sabi niya, hindi mo ba alam, may kapangyarihan ako, hindi ka mamatay sa aking kamay. Ang kapangyarihan ibinigay sa iyo, galing sa itaas. Sinasabi mo, anak ka ng Diyos. Yun ang sabi mo. Yan ba sinasabi mo, narinig mo lang o sa sarili mo? Hindi ba nagot si Pontius Pilate? Pero nung ipako si Kristo sa krus, inilagay niya doon sa krus, written in Latin, in Greek, and Hebrew. INRI. Ius Nazarenus Rex Iuderum. Yun ang INRI. Jesus Christ of Nazareth, the Son of God, the King of the Jews. Written in 3 languages, kung ipinatatanggal ng mga Pariseo, sabi ni Pilate, hindi, naisulat ko na yan. Sino ka mag-uutos sa akin? Naisulat ko na yan, ikilalagay yan, ipapako yan doon.
Kita mo. Pero according to history, na born again daw yun si Pontius Pilate. Kasi nakita niya yung asawa niya, hinahanap si Kristo eh. Na born again din eh. Para si Longinus, ito according to history ha. Yung si Longinus yung sumaksak ng dibdib ni Kristo. Na may katarata sa mata, hindi nakakakita. Nung baksakan ng tubig at dugo yung mata niya, bigla siya nakakita. Tapos sabi niya, truly this is the Son of God. Niluwalhati ang anak ng Diyos, hindi Israeli, Gentil. Tapos ayon to history, naging born again din si Longinus. Hinanap din ang grupo ni na Pedro. Hanggang sa naging born again, nakasama na ng iglesia nung araw. So maraming mga kalaban ni Kristo nung araw, lalo-lalo na yung dalawa. Si Nicodemus, at si Joseph of Arimathea. Kita mo, ang ganda-ganda ng libingan ni Kristo. Hindi pa gamit yung virgin pa yun. Yung Mosileo, kay Joseph of Arimathea yun eh. Pero ibinigay libingan. Makakapili ba si Kristo ng gano'ng kagandang Moliseo? Hindi. At yung mga finest na mga herbs na ginamit sa kanya, galing pa rin kaya na Joseph of Arimathea at saka kay Nicodemus. Ang mamahal nun, ano? Yung preservatives, yung mga myrrh, frankincense, saka yung iba't ibang uri ng mga herbs para ma-preserve yung katawan na hindi maagnat sa lahat. Ang mamahal nun. Ngayon nga lang, bumili ka ng mamahaling yung mga branded na pabango, ang mamahal. Bumili ka ng kahit anong branded na pabango, ang mamahal. 4,000 pinakamababa. Kasi kapag yung mga ganyan, mahal talaga yan eh. Pero kita mo, ang ibinigay na offering kay Kristo, di ba yung frankincense ng myrrh, tapos gold. Tapos ano pa ba yung bigay ng mga magi? Francis, gold, na ano pa ba yung, tatlo yun eh, di ba? Nakalimutan ko yung isang offering eh. Yun ay bigay ng mga magi, yan para sa gold, ibig sabihin talagang habang panahon, ang pagka-Diyos. Yung frankincense, ginagamit mo sa sa pag-o-offering. Kaya yung offering natin, kumhain natin, dinadala sa langit ang yun. Parang amoy ng frankincense, myrrh yun. Frankincense. Mabango sa Diyos yun. Kasi, di ba may mga insensong tinatawag, nilalagyan nila ng pabango yun para bumango. Kasi uusok yun eh. Masusunog yung pabango, ang bango-bango nun. Eh sa Diyos, ang mabango dun, yung mga haing buhay. Yung ating katawang ihahain mo bilang handog na ba, ibig sabihin, payag ka na maging tunay na Kristiyano. Payag kang sumunod sa lahat ng kautosan ni Kristo. Yun ang paghahain ng katawang bilang handog na buhay. Hanggang sa maubos ka, hanggang sa dumating ang panahon, makonsume ka, burnt offerings, na walang tigil ang apoy dun. Yung burnt offerings na binibigay ng araw sa meron doon isang priest na ang trabaho niya, magsindi lang na magsindi ng kahoy. Kailangan may apoy lagi yun. Doon sa 7 candlesticks na hindi rin nauubusan ng apoy. Kasi ibig sabihin, hindi pumapalya ang Holy Spirit. Kaya nga ibinigay sa atin ng Holy Spirit, hindi papalya yun, tinatakan tayo, Ephesians 4:30. Tignan nga natin yun. At huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagliligtas. So ang tatak ng kaarawan, ang tinatakan tayo ng Diyos, Espiritu Santo ibinigay, nagtumira sa atin, yun ang katubusan natin. Hanggang sa araw ng katubusan, tinatakan na tayo. Kaya ang tatak sa atin, nagkaroon ng manifestation, naging masunurin ka. Nagkaroon ka ng pananampalataya kay Kristo Jesus lang. At lahat ng revelation ni Kristo, sinusunod mo. Meron kang espiritu ng pagkatulad ni Kristo. Nakakalugod sa Ama. Ang anak kong kinalulod na bakit? Lahat ng utos ng Ama, sinunod ni Kristo. Ganon din tayo, nakakalugod tayo sa Ama kung lahat ng utos ni Kristo susundin natin. Kasi ang lahat lang naman ng utos ni Kristo susundin natin eh. Hindi na natin susundin yung mga sa Old Testament na statutes. Yung mga, kapag ikaw ay hindi ka pwedeng mag-worship pag may regla ka. Hindi ka pwedeng, pag pumunta ka sa Lamay at sa Patay, hindi ka pwedeng mag-worship. Ba't sino check sa'yo kung nagpunta ka sa Lamay? At sino yung check kung may regla ka? So wala na yung mga kautusan na yan, mga dagdag na kautusan ni Moses.
Kautusan na lang ni Kristo. Kasi hindi aariing ganap sa kautusan ni Moses. Ang daming kautusan ni Moses na parang hindi katanggap-tanggap sa panahon natin. Ritual eh. Wala na tayo sa ritual. Tapos na yung mga ritual. Isa na ginawa ni Kristo, tinapos na niya. Siya na yung naghain ng kanyang buhay para masolve ang problema ng kasalanan. Pinahak na rin yung veil ng Holy of the Holies at Holy Place. Pwede na tayong pumasok sa Holy of the Holies pag nasama mo si Kristo. Dahil si Kristo yung high priest eh. Kaya yung lahat ng hain natin, itong handog natin ngayon, inihahain ni Kristo ito sa Ama. Ito ang ating wake offering. Na pinaniniwalaan natin, revelation ng apostol. Mananatili tayo sa aral ng apostol kapag sama-sama, kapag titiraso ng tinapay, sa pagkain na may galak. Basahin na nga natin yun. Acts 2:42. At sila'y nagpanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. Ito, gathering. Pagputol-putol ng tinapay at ng pananalangin. Kaya sabi ko sa inyo, mag-join kayo every Thursday. Dekreto ng apostol eh. Aral to ng apostol, mga panalangin. Kaya doon tayo nagsasama-sama every Thursday. Nagbe-breaking of the bread din tayo doon. At sa araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at sa nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Kaya meron tayong agape peace. So lahat ng dekreto ng apostol, lahat ng revelation ng apostol sa atin, sinusunod natin. So nananatili tayo sa aral ni Kristo. Ang sino mang mananatili sa aking katawan at sa aking salita, hingin nyo anumang bagay, ibibigay ko sa inyo. If my words abide in you and you abide in me, kung ang kautusan ni Kristo nananatili sa iyo at ikaw nananatili sa iglesyang itinayo niya, ask anything, I'll give it to you mga kapatid. Yung ibinigay natin ditong pagpapala sa Diyos, pagpapalain tayo ng masagana sa lahat ng bagay. Amen. Sundin ninyo ang aking salita, basta't sumunod lang kayo. Ang tagubilin ay tagubilin, huwag ninyong baliwalain. Pakaingat nga kayo sa inyong mga salita at gawa. Hintayin ninyo ang aking pagbabalik. Naway datnan ko kayo. Amen. Good morning mga kapatid. Lord, thank you Nag-goosebump ako ngayon. Bumaba yung pillars of clouds. Naramdaman niyo ba yung sikay na glory? Kasi hinahanap-hanap ko lagi. Kanina, biglang nag-goosebump. Kinalibutan ako. Ano ba yung tawag sa Tagalog ng goosebump? Kinalibutan. yun na yun. Naramdaman ko na naman ang presensya ng Holy Spirit. Kasi ang Diyos natin, pagkailan niya gustong ibaba yung pillars of light, yung pillars of clouds, yun ang sikay na glory. Kasi nung mamatay yung mga anak ni Eli noon, naging Ikabod eh. Masasama ang mga pinuno eh. Kaya namatay si Eli, yung mga anak niya, Ikabod na, wala na sikay na glory. Eh para saan nyo sasamba ka ng Ikabod? Kaya pinagpala tayo mga kapatid eh. Kasi hindi Ikabod itong iglesyang ito, may sikay na glory. Ngayon, nung araw kasi, tayong lahat, mga anak tayo ng kadiliman. Ang tatay natin, si Satanas, ang hari ng kadiliman. Alipin tayo ng mga kasalanan. Wala tayong magawa. Intentional natin ginagawa ang kasalanan. Ako, maliit pang bata, talagang intentional na mga kasalanan ko eh. Yun ang problema eh. Yun ang naging problema ng Israel. Kasi, nangako ang Diyos sa Israel eh, kay Abraham, kay Jacob eh. Napagpapalain niya ang binhi na manggagaling kay Abraham si Jesus Christ, kay Jacob dumaan. Pero ang nangyari kay Jacob, isang kasalanan ginawa niya na point of no return.
spiritual adultery. Kasi tayo, nung maliwanagan na tayo, naging mga anak tayo ng Diyos, isa lang ang kailangan huwag mong gawin. Spiritual adultery. Yung magtaksil. Nagtaksil ang Israel, tumalikod, sumamba sa Diyos-Diyosan. Yan ang ginawa ni Lucifer. Nagtaksil, katampalasan. Yan yung sinasabi sa Matthew 7:21 na sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, lumayas kayo sa harap ko, mapaggawa ng katampalasan, willful sin, sinasadyang kasalanan. Si Lucifer at saka yung one-third angels niya, hindi na pinatawad. Bakit? Willful sin ang kasalanan nila, sinadyang kasalanan. Hindi na pinatawad. Tayo, mawawala ka lang sa Diyos pag willful sin ang gagawin mo. Ang tawag doon, apostasy. Tahasan ka tatalikod sa pananampalataya. Kaya sabi doon sa Hebrews 10:38, ang aking aliping matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan ng aking kaluluwa. Yun ang kailangan huwag mong gawin para dire-diretso ka sa langit. Huwag kang magtataksil. Yan ang ginawa ni Judas, nagtaksil. Hindi na siya nakabalik. Pero may pangako sa Israel Ang Diyos hindi pwedeng hindi niya. Bagamat nag-spiritual adultery, gaganapin pa rin ng Diyos ang pagliligtas. Pero kailangan magsisi at remnants lang ang ililigtas. Kasi nung tayo'y maliwanagan na, ibig sabihin, pag naliwanagan ka na, alam mo na yung nilalakaran mo, may ilaw na Meron nang gumagabay sa ating Espiritu Santo na hanggang sa katubusan. Hindi tayo pababayaan. Ephesians 4:30. Huwag niyong pighatiin ng Espiritu Santo kapag kayo tinatakan hanggang sa araw ng katubusan. So, ang tatak ng katubusan, Espiritu Santong binigay. Huwag mong paiyakin. Kasi pag umiyak yan, aalis yan. Yun ang fear ni David Huwag mo akong lisanin ng yung Espiritu Santo. Gawan mo ako ng isang matuwid na Espiritu. Kasi ang Espiritu natin ng araw, suwail, alipin ng kasalanan. Tinapos ni Kristo sa krus yun. We are free from the law of sin and death. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Pwede na tayong magpakabanal. Pwede na tayong hindi magkasala. Pwede na tayong hindi mag-willful sin. Ang nagiging kasalanan natin, tinatanggapan na Diyos, yung hindi willful sin. Yung nadaya ka lang, nagkamali ka lang, hindi mo sinasadyang kasalanan. Pero yung tahasan mong gagawin, Hebrews 6:4-6, yung misa ng naliwanagan, yung nakaalasap na ng darating, nakaalam na ng mga bagay na darating, nakabahagi sa Espiritu Santo, at saka nahiwalay, hindi na maaaring pambaguhin silang muli sa pagsisisi. Kasi willful sin, Hebrews 10:26, pag sinasadya mo ang kasalanan, wala nang hain pa sa iyo, pagkat muli mong ipinapako si Kristo sa kahihiyan. Muli mo na naman siya ipapako sa kahihiyan. Kasi hindi na siya babalik para magpapako uli Ang pagbabalik niya doon sa sumasampalataya na tapat. Kaya ang kailangan gawin natin, huwag natin gawin yung ginawa ni Lucifer. Point of no return yun Wala na siyang pag-asa. Bakit? Willful sin. Yun ang ginawa ni Judas. Wala na siyang pag-asa. Willful sin. Kaya yan ang bantayan mo sa iyong sarili. Sabi sa John 2:8, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka maiwala ninyo ang bagay na aming pinagpagalan. Baka yung kaligtasan, ginawa ng Panginoong Isus sa atin, mawala. Kasi yung mga pinalayas na tampalasan, born again yun. Sabi niya, Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo. Hindi born again yun. Panginoon, naghayag po kami ng iyong salita. Kami po'y nangaral, nagturo. Hindi born again yun. Bakit pinalayas? Willful sin ang ginawa, tampalasan. Si Lucifer nga, nasa langit na Pati one-third angel, ba't nawala pa sa langit? Willful sin. Tayo, papunta pa lang. Yun, nasa langit na, itinapon. Tayo pa kayang papunta pa lang? Baka mabura pangalan mo sa aklat ng buhay. Sabi ni Moses, Panginoon, sabi niya, kung hindi mo patatawaran ng bayang Israel, alisin mo na pangalan ko sa aklat ng buhay. Ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi ko aalisin ang pangalan mo sa aklat ng, ang aalisin ko, yung tampalasan na gumagawa ng willful sin, kasalanan. Yun yung sinabi sa Peter 2:20, 19-20. Sabi doon, buti pa, hindi ka na naging Kristiyano.
Matapos kang maliwanagan, nalaman mo ang lahat ng bagay na gagawin mo, at saka ka nahalubiluhan ka ng kasalanan, buti pa hindi ka na naging Kristiyano. Katulad ng kawikaan na ang aso bumabalik sa kanyang suka, at ang babaeng baboy na naglulupalop sa putikan, bumabalik ka na naman. Yun ang naging problema ng Israel. Nung iligtas ng Diyos nila ni Moses sa Egypt, ang gusto nung iba bumalik sa Egypt. Yun ang nangyari sa asawa ni Lot. Sabi na, wag nang babalik sa nakaraan eh, wag nang tignan yung likod eh. Naging pillars of salt. Yun ang ginagawa ni Pablo, sabi niya sa Philippians 3:13. Sabi niya, ang mga bagay na nililimot ko yung nasa likuran. At ako yung nagtutumuni sa harap, sa hangganan. Doon sa ibibigay sa akin ng Panginoon na buhay na walang hanggan. So, kalimutan natin ang nakaraan, tapos na yun eh. Pinatawad na tayo ng Diyos, banal na tayo, matuwid. Ngayon, press on to salvation ka. Ngayon, press on to salvation, isa lang ang huwag mong gawin, yung willful sin. Kasi yung willful sin, sinasadya mo kasalanan. Kaya pagdating ng millennium period, papatayin ang hininga ng labi ng Panginoon ang masama. Kasi willful sin ang gagawin nun eh. Kasi kasama na nila ang Diyos eh. Nakikita nila ang Diyos, kasama. Biro mo, nakikita nila ang mga leon kumakain ng damo. Ang mga bata nakikipaglaro sa ahas. Yung herbivorous, ay yung carnivorous naging herbivorous. Yung leon, carnivorous yan eh. Kinakain niyang karne, pero sa millennium, kakain ng damo. Kasamang naglalaro ang mga bata sa panahon na yun. Maghahari ang katwiran ng Diyos sa buong sanlibutan. Ang disyerto mapupuno ng pananim. May nakita nga ako sa internet yung China. Biri mo, desert na convert nila sa Greenland. Na-convert nila, ayun eh, gawa pa lang ng tao yun. Eh yung gawa pa ng Diyos. Ang disyerto, tataniman. Mapupustos ng kasaganaan ng buong mundo, maghahari si Kristo eh. Kaya kita na nila, ang kasama nila, Diyos eh, si Kristo. Glorified body si Kristo eh. Tapos gagawa ka pa ng kasalanan, sabi ng Isaiah 11. 6, sabi niya, sa pamamagitan ng hinga ng labi ng Panginoon, papatayin niya masama. Kaya pag nagkasala ka, sasabihin lang ng Panginoon sa'yo, you're dead. Patay ka na. Tingnan mo si Sapphira, tsaka si Ananias, nung magkasala sa Holy Spirit. Hindi naman sinabi ni Pedro, you're dead eh. Ang pumatay sa kanila, Holy Spirit eh. Bakit? Intentional sin. Sabi ng Espiritu, di ba nasa kamay niyo pagpapasya? Dahil lupa niyo yan eh. Kayo nag-decision. Bakit nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Patay. Speaking to them. Yun ha. Pinakikita doon na kapag ikaw nagtaksil sa Diyos, patay ka. Ganon din ang nangyari kay Lucifer, kay Judas. Huwag mong gagawin yung willful sin. James 4:17. Yung nakakaalam nga ng mabuti na gagawin niya, hindi niya ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kasi alam mo na eh, nagliwanagan ka na eh. Anak ka ng kadili mo nung araw, tayo. Nature natin, anak ng pagsuway. We are in nature's children of wrath. Anak tayo ng pagsuway. Wala tayong ginagawa kundi subuway. Carnal mind eh. Romans 8, ang carnal mind hindi papasakop sa kautusan ng Diyos. Pagkat carnal nga eh. Kaya kailangan magbago ng isip. Pero bago mabago ang isip, kailangan baguhin muna ang espiritu. Kaya ang ginawa ng Diyos, Ezekiel 36:26, pinalitan yung pusong bato ng pusong laman. Inalis na yung dating pagkatao, gumawa ng bagong pagkatao sa atin. Nagbigay siya ng bagong espiritu, matuwid, renewed spirit. Yun ang prayer ni David. Panginoon, gawan mo po ako ng isang matuwid na espiritu. At huwag akong iwanan yung Espiritu Santo. Kaya ang ginawa muna ng Diyos, binorn again muna tayo, born of the Spirit. Kasi nasa laman tayo, nabubuhay tayo sa kasalanan ng sanlibutan. Ang ginawa ng Diyos, we are born of the Spirit, Ama ng mga Espiritu. Kailangan maging bahagi muna tayo ng langit. Kailangan na maging tatay natin ang Diyos Ama. Kasi ang tatay natin, hari ng kadiliman, si Satanas eh. Kaya kailangan ma-born again. Para ang tatay mo, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama. Na sa ganun, ibibigay ka kay Kristo at ibibigay ang Espiritu Santo sa iyo para ma-maintain mo yung kaligtasan. Napopokus ka ngayon sa kaligtasan ng kaluluwa. Magiging matuwid ka. Kasi alam mo na eh, nagbigay ng sample eh. Ang sample si Lucifer, tsaka 1/3 angels niya. Eh, biruin mo, nasa langit na, binato pa ni Michael sa earth.
Nawala pa sila sa langit, samantalang nasa langit na. Kung di ba naman ubod ng bobo itong full of wisdom na to? Nasa langit na nga eh. Tayo nga nagsusumiga makapunta sa langit eh. Eh yun, nasa langit na, ayos na eh. Hindi na kontento sa langit. Ang gusto niya, impyerno. Tayo, ang gusto natin langit. Ayaw natin sa impyerno. Kaya nagsusumikap tayo, nagpapakabanal-banal tayo. At isang kasalanan ang hindi na patatawaran, willful sin. Yun yung sinabi ng Panginoon kay Solomon. Basahin natin yon, yung 1 Chronicles 28:9. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Kasi si David, yan ang yan ang hinirang ng Diyos sa puso niya talaga, si Haring David. Kasi si Haring David, mababa, contrite spirit. Nung magkasala siya, inamin niya. Nagpakumbaba siya, nagsisi siya, nagpatuloy siya sa kabanalan. Hindi katulad ni Judas. Nagsisi nga, pero hindi nagpatuloy sa kabanalan. Nagpakamatay. Hindi katulad ni Pedro. Nung magsisi si Pedro, nagpatuloy sa kabanalan. Ganun din si David. Kaya sabi, sumunod ka sa ginawa ng tatay mo, si David, Solomon. Kasi si David napakamasunurin. Wala namang taong banal o matuwid na hindi nakakasala. Lahat tayo nagkukulang, nagkakasala. Kaya kinakailangan pag nagkasala ka, aminin mo, nagkasala ka, i-admit mo. Payag kang parutahan ng Diyos, huwag kang lamaing perno. Kasi parutahan, lahat, the wages of sin is death na nga eh. Hindi na nga kamatayan, tinubos na ni Kristo, pero pag nagkasala ka, may penalty. So, tiisin mo yung penalty na yun, tapos magsisi ka talaga, huwag ka nang bumalik doon sa kasalanan. Eto sabi niya kay Solomon, ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso. Sakdal, perfect light. Yung espiritu mo, kaluluwa at katawan mo, iaalay mong banal. Yan ang paglilingkod natin, yung buong pagkatao natin. Kaya sabi dun sa sinasabi 1 Thessalonians 5:23, at ingatan buo ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan, banal hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus. So yan ang paglilingkod natin sa Diyos, yung espiritu, kaluluwa at katawan natin. Kaya ginawa ng Diyos, ni-renew yung spirit para yung kaluluwa makasunod sa Diyos. Kasi walang connection tayo sa Diyos nung araw eh. Spiritually disconnected. Bakit? Yung espiritu natin suwail. So kailangan, you must be born again. Except a man to be born again, he cannot see and cannot enter in the kingdom of God. So except a man be born again, kailangan born of the Spirit para baguhin yung espiritong suwail. Kasi yung mga espiritong suwail, bumaba doon si Kristo, nakahanda yun para sa impyerno yun, preserve. Yung mga suwail na espiritu na yun. Tuloy natin. Sakdal na puso at kusang pag-iisip. Kailangan free will. Ang gagawin mo, maluwag sa puso mo. Dinesisyonan mo talagang magpakasakit. Kaya yun ang madalas ko sabihin pag mayroon tumatanggap sa Panginoon. May tatanong ako sa iyo. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Mananampalataya ka? Kasi ang demonyo sumasampalataya pero hindi tapat yun. Hindi nagsumikap yun, hindi nagtiis. Kung ikaw sasampalataya sa Diyos, susundin mo lahat ng gusto niya. Kaya mo ba yan? Itatakwil mo sarili mo gusto. Kung hindi mo magagawa yan, huwag kang mag-Kristiyano. Kasi pupunta ka rin sa impyerno. Kasi ang malahini nga, isusukan niya, sabi sa Revelation. Dahil ikaw ay hindi malamig, hindi mainit, isusuka kita. Ikaw ay malahini nga. So ang kailangan, pagiging pananampalataya natin, dire-diretsong pananampalataya. Isang pananampalatayang walang tigil. Continuous faith every day. Pipiliin mong manampalataya, pipiliin mong bagong nilalang. Kaya nga pinalitan yung dating pagkatao natin, ipinako sa krus. Bakit? Kasi basura. Basura yung dating pagkatao. Hindi marirepair yung katawan, hindi marirepair. Nandyan sa katawan ang lahat ng kasalanan. Kaya inalay nga yung katawan ni Kristo. Inilagay doon ang lahat ng kasalanan para matubos ang kasalanan. Eh wala namang kasalanan si Kristo eh. Ba't siya ipinako? Para tubusin niya yung kasalanan ng buong sanlibutan. Doon sa katawan ni Kristo, inilagay ang lahat ng kasalanan. So naialay na ang pantubos ng kasalanan. Ngayon, para tayo makapamuhay sa kabanalan, yung ating datihang kasamang ipinako sa krus, kasama ni Kristo. So upang mabuhay na tayo sa isang bagong pagkatao. Sabi sa Ezekiel 36:26,
Bibigyan ko kayo ng bagong espiritu. Ilalagay ko ang aking espiritu sa loob nyo at kayo aking palalakarin at susundin nyo ang lahat ng aking palatuntunan. So ang magpapalagad sa atin, Espiritu Santo. Ang gagawa sa atin, Espiritu Santo. Philippians 2:12. Kung paano ang inyong laging pagsunod, work out your faith, work out your own salvation. Na laging sumusunod. Ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng paggawa at pagnanasa. So mali yung sinasabi ng matatanda. Nasa awa, nasa Diyos ang awa, nasa tao gawa. Mali. Kailangan Word of God. Philippians 2:12. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo at nagbibigay ng pagnanasa. Asan na tao doon? Basahin nga natin yung Philippians. Umpisahan natin sa 12. Kayo nga mga kapatid kong minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, continuous faith, laging nananampalataya. Kung ano ang inyong laging pagsunod. So tiyakin mo sa sarili mo, lagi kang susunod araw-araw. Hindi ka magiging tampalasan. Walang willful sin. Hindi mo gagawa ang kusang kasalanan. Kaya nga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sarili pagkalitas na may takot at panginginig. Work out your own salvation with fear and trembling. You have to work out. You have to always believe. Yun ang workout. Lagi kang mananampalataya. Parang sa gymnasium, sa gym. Gusto mo lumaki katawan mo? Araw-araw ka mag-barbell, mag-bench press. Araw-araw ka bumuhat ng dumbbells. Araw-araw ka para lalaki yung muscle mo. Kung ano gusto mong palakihin, lalaki yan. Araw-araw mo ganon din ang pananampalataya. Magsanay kayo sa kabanalan. Laging sumusunod sa Word of God. Kasi patay ka na eh. Mananampalataya ka, patay ka na. So ang buhay mo ngayon kalakip ni Kristo. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, bago nila lang. 2 Corinthians 5:17. So kung sumasampalataya ka, bago ka nila lang, kalakip mo si Kristo. Sino ba si Kristo? Word of God. So kalakip ka ng Word of God. Lalakad ka sa Word of God. Sapagkat ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Kaya ka naging banal, sinunod mo yung kautusan ni Kristo. Pag hindi mo sinusunod kautusan, hindi ka banal. Binanal na tayo ng Diyos para makasunod sa kabanalan. Kasi kung hindi tayo babanalin, hindi tayo makakasunod sa kabanalan. Kasi kailangan linisin muna, magkaroon ng Espiritu Santo sa iyo. Kasi yung Espiritu Santo gagawa ng pagliligtas. Espiritu Santo mag-uudyok. Ito, basahin na natin yun. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa. O sino daw ang gumagawa sa ating pagnanasa at paggawa? Diyos. Asan ang tao doon? Sasabihin ng matatanda, sige apo, magsumigap ka, nasa Diyos ang awa, nasa iyo ang gawa, kailangan kang gumawa. Hindi mo kailangan gumawa, kailangan mo sumunod sa pananampalataya para makagawa ang Diyos sa iyo. Hindi ikaw. Jeremiah 10:23. Wala sa tao ang magtuwid ng kanyang landas. Ang Diyos lang ang pwede magtuwid sa tao. Bakit tayo naging matuwid? Bakit tayo nakakasunod sa Diyos? May Espiritu Santo tayo. Hindi ako makasunod-sunod. Alam nyo, sabi ko nga, para ako magpapatotoo. Biruin mo, 13 years old pa lang, nagmariwana na ako. Up to 28 years old, dire-diretso yun. Gamot, mariwana, hala. Walang tigil doon na 15 years, walang tigil yun. Ba't na-control ko na ngayon? Because of faith. Kasi sinubukan ko lang hindi dumurog nun eh. Kasi sabi ko, ano ba gagawin natin pare? Araw-araw tayong durog. May iba bang gagawin? Nakakasawa din na magdudurog araw-araw lasing, araw-araw durog. Wala na ba tayong ibang gagawin? Ano ba gagawin natin? O hanggang sa iyon, tinawag ako ng Diyos. Nung maintindihan ko pananampalataya, sabi ng Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa pananampalataya. At ang pananampalataya yan kay Kristo
na bumuhay sa akin. So, iisa lang ang faith. Huwag kayong maniniwala mayroong ibang faith. Ang mga tao ganyan eh. Igalang mo faith ko. Kanya-kanya tayo ng faith eh. O kita mo hangal, hindi pa rin iisa lang ang pananampalataya. Pananampalataya lang kay Kristo. He is the way, the truth, and the life. Pag hindi pananampalataya kay Kristo, hindi ka maliligtas. Doon ka dadaan. Kaya yung matatanda, nabubuhay sila sa saling-saling karunungan. Kita mo, sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao. Di ba binasa ko? Philippians 2:13, ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggawa. O di ba? Meron pang isang error ng mga tao. Sabi ng mga tao, dapat kasi ang sundin mo, puso mo, huwag yung isip mo. Mali na naman. Ang pag-iisip nang gagaling sa puso. Kasi walang nakakasama sa taong pumapasok. Yung lumalabas. Kahit na murahin ka ng murahin, makinig ka ng makinig ng mga rock music, hindi naman, wala ang mangyayari sa iyo yun eh. Pero pag nag-response ka at may lumabas sa iyong masama, doon ka nagkakasala. Sapagkat nanggagaling sa puso, ang masamang pag-iisip. Kaya sabi nila, gamitin mo kasi yung puso mo, wag isip. Paano magagamit yung puso kung hindi pa matuwid? Wala pang bagong espiritu. Lalabas sa kanya, lumang pagkataon, masasamang pag-iisip lagi. Nababago lang ang pag-iisip natin pag na-born again na. Born of the Spirit ka na, nilinis ka na. Binigyan kang bagong espiritu, renewed ka na. Ngayon, unti-unting babaguhin ang pag-iisip mo. Ang tawag doon, repentance. Hindi isang beses lang ang repentance. Ang ibig sabihin ng repentance, pagbabago ng isip. Yun ang repentance. Kasi ang ginagawa natin, repentance, isang beses, Panginoon, patawarin mo po ako. Tapos na. Eh hindi, araw-araw ka nabubuhay. Araw-araw ka hihingi ng tawad. Sa bawat kasalanan na gawa mo, hingi ka ng tawad. Sabi niya sa Psalm 50:17, kinalulugdan ng Diyos yung contrite spirit, yung bagbag na na espiritu, yung repenting heart, yung mapagsising puso, tinatanggap lagi ng Diyos yun. Kaya tayo para ma-maintain natin ang kaligtasan, repenting heart, contrite spirit, mababang espiritu. Lagi tayong hihingi ng tawad sa Diyos. Kasi walang banal o matuwid sa lupa na hindi nagkakasala. Kahit banal ka, nagkakasala ka pa rin, sabi ng Diyos. Ang Diyos may sabi, kukontrahin mo ba yun? Hindi pwedeng kontrahin yun. Nasa Ecclesiastes yun. Hindi ko lang matanda kung anong number. Ang sabi, walang matuwid o mabuti sa lupa na hindi nagkakasala. Yun ang sabi ng Diyos na ikaw sasabihin mo, hindi ako nagkakasala. Babanatan kita ng 1 John 1:8-9. At sino man nagsasabing wala siyang kasalanan, sinungaling. Sabi mo, hindi ka nagkakasala. Hindi, sinungaling ka, sabi ng Bible. Ang gagawin natin, magpapasakop lang tayo sa Word of God. Sabi ng Diyos, walang banal o mabuti na hindi nagkakasala. Ba't ka makakatuwiran doon? Sino ka? Para questionin lang sinabi niya. Parang ganito, sabi ng Diyos, be perfect for the Father in heaven is perfect. Sasabihin mo, paano magiging perfect? Hindi naman tayo pwedeng perfect. Sabi nga ng Diyos, mag-uutos ba Diyos ng be perfect, so you must be perfect? Kung hindi masusunod, ang perfection, James 3:2. Ibinibilang tayo matuwid, perfect, pag hindi na tayo natitisod sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng utos ng Diyos, gusto mo sundin. Perfect ka na nun. Perfect ka na. Hindi mo pa ginagawa, perfect ka na sa mata ng Diyos. Sabi sa James 3:2. Kasi ang perfection, nakikita ng Diyos sa puso. Bakit iniligtas yung nakapako sa krus? Eh makasalanan yun ang daming kaso nun. Bakit ililigtas ni Cristo? Sabi niya, sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ipagsasama kita sa aking paraiso. So hindi yung araw na yun, ipagsasama pa lang future. Pero sinasabi niya, ngayon, sinasabi ko sa iyo, yung interpretation ng iba, isinama na daw doon sa hindi, sabay-sabay. Sabay-sabay ang rapture. Bago tayo pumunta sa paraiso, ra-rapturein muna, unang mabubuhay yung patay. Susunod tayo mga buhay. Sabay-sabay yun. Sabay-sabay tayo dadalhin sa paraiso na, hindi yung ibig mo sabihin, hauna na yung nakapako sa krus, nasuwain, napaka ano naman yun, tawag dito, napaka swerte sa salita ng tao. Napaka swerte, bigay mo, ubod na siya ba nauna dun sa paraiso? Ba, magrarally ako. Hindi ako papayag. Nagtitiis tayo nandito, tapos late pa tayo. Sabay-sabay.
Di ba nabuhay na magulo yung mga taong banal no sa nung mamatay si Kristo? Nung mabuhay yun, linggo. Hindi yung araw na namatay si Kristo. Kasi si Kristo ang unang bunga. Kapag unang nabuhay yun, hindi sila ba unang bunga? Si Kristo. Nabuhay si Kristo, Sunday. Kaya Sunday din nabuhay yung mga banal. Pero pinatay din yun. Bakit? Hindi glorified. Pinakita lang ng Diyos na mayroong buhay na muling pagkabuhay. Nung mamatay si Kristo sa cross, may muling pagkabuhay. Pinakita ng Diyos, ayan, muling nabuhay, pero sabay-sabay. Kaya kita mo, pinatay din yun, sabi sa sa Hebrews 11, yung istorya, Hebrews 11, 28 to 37. Pinatay din ng Diyos lahat yun. Bakit? Sabay-sabay. With the twinkling of an eye, ang unang namatay kay Kristo ang unang bubuhayin. At tayo mga nananatiling buhay, aagawin kasama ni Kristo sa alapaa. So, sa alapaa pa lang. Hindi pa sa paraiso. Sa alapaa pa lang. Kasi sabay-sabay tayong dadalhin doon sa paraiso. Kasi bababa yung paraiso Yung bahay ng Diyos sa third heaven, bababa yun. Pagbaba nun sa new earth na, bagong earth na. Kasi hindi pwedeng bumaba yun sa lumang earth. May dumi ang lumang earth, kaya nga susunugin ng apoy yan Kaya gagawa ng mga bagong langit at bagong lupa. Para ipagbaba ng bahay ng Ama doon sa bagong lupa, banal yung lupa. Walang dungis. Kaya tayo binabanal. Kasi walang papasok sa langit na may abomination. Papasok lang sa langit yung banal. Kaya sabi nga nung seraphim, di ba? Wala silang ginawa kundi banal, banal, banal ang Diyos. Walang ginawa ang seraphim doon kundi sabihin, banal, banal, banal ang Diyos. Kasi banal ang Diyos, hindi siya magpapapasok doon. Kaya walang sirado, walang pintuan yun Yung new heaven and new earth, nandun yung, bahay ng Ama, ng Diyos. Merong doon, north, east, west, south, tatlong pintuan na made of pearls. Walang yun. Walang saraduhan yun. Open yun, bakit? Wala lang ibang makakapasok doon. Bakit? Lahat ng masama nasa impyerno sa dagat. Sino papapasok doon? Sino magtatangka? Wala na. Tapos na, forever and ever tayong kasama ng Diyos. Forever and ever. Kaya para mangyari sa atin yun, huwag natin gawin yung ginawa ni Satanas. Willful sin. Huwag natin gawin yung ginawa ni Judas. Willful sin. Huwag natin gawin yung Hebrews 6:4-6. Yung sinasadya ang kasalanan, Hebrews 10:26. Kasi wala nang hain pa para sa iyo. Basahin nga natin yung Hebrews 6:4-6. Hebrews 6:4-6. Umpisahan natin sa 4. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan, o minsan tayong naliwanagan. Yung pinalayas ni Jesus Christ sa harap niya, minsan naliwanagan yun, na-born again. At nakalakip ng kaloob ng kalangitan. Di ba tumanggap tayo ng gift of heaven? We are born of the Spirit, galing sa Ama. At mga nakabahagi sa Espiritu Santo. Di ba nabaptize tayo sa Spirit? Nagsalita tayo ng iba't ibang wika. Nagpapalayas tayo ng demonyo, nagpapagaling tayo ng may sakit. At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Pag pinaniwalaan natin ng Word of God, nandun agad, nangyayari talaga. Talagang totoo. Nakalasap tayo ng gawa ng Word of God. At ang kapangyarihan ng panahon darating, alam natin, may rapture, may darating na future event. Alam natin ang future event. At saka nahiwalay sa Diyos, tampalasan, willful sin, iniwalay niya apostasy. Tumalikod siya sa pananampalataya, Lucifer. Papangit ka na. Kung paano ang perfect beauty ni Lucifer, sa tingin ko, perfect ugliness naman siya ngayon. At saka nahiwalay siya ay hindi na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Point of no return. Hindi na pwedeng magsisi. Bakit? Alam na yung totoo Alam mo na lahat katulad ng mga anghel at saka ni Lucifer. Alam niya, kasama nga sila ng Diyos Nililikha ang langit at lupa, nagsisigawan, sabi sa Job 38:7. Naghihiyawan ang mga anak ng bituin, ang mga anak ng Diyos, habang ginagawa ng Diyos ang creation. So alam nila, pati plano ng Diyos, alam nila,
Pati lihim ng mga bituin, lihim ng constellation, lahat ng creation, alam nila lihim. Kaya sabi sa na ang mga anghel ng Diyos daw, nakakaalam ng lahat ng bagay sa lupa. Kaya merong Madaw-ori, merong Nostradamus. Bakit? Demonyo yung nagsumakot. Bakit? Alam ng mga anghel ang mga bagay ng lahat ng bagay sa lupa. Sa lupa lang, hindi sa langit. Kaya kita mo, nakakapanghula si Nostradamus, si Banga, si Madam Ori, nakakachamba sila, di ba? Bakit? Because of the devil. Diabolical yun. Kasi alam nga ng mga demonyo, fallen angels, ang mga magaganap sa lupa, kaya nakakapanghula sila. At baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapako muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos na iniligay na muli sa hayag na kahihiyan. Dinuin mo, hubaran mo na naman si Kristo. Kasi nung ipako si Jesus Christ sa krus, hinubaran nyo ng mga Roman soldier, kaya nga, ibinilag sa kahihiyan. Ano ba yung ibinilag sa kahihiyan? Walang salawan. Open, naked. At tapos, gano'n ang ginawa din ni Jesus Christ kay Satanas. Tinalian si Satanas at ang lahat ng mga angel, dinala sa langit, ipinarada, Colossians 2:15. Ipinakita doon, talo na sila, idinala siya sa kahihiyan. Kasi alam nyo, maraming hanga kay Lucifer ng mga angel, kaya nga may nakuha siyang 1/3 eh. Kasi ang taas ng katungkulan sa langit niyan, ano yan archangel. Kasama lagi ng ama yun, bantay siya sa ama. Kita niyo yung Ark of Covenant, archangel yung nandun, dalawa. Kasama ng seraphim, yung archangel. At saka naka-ready sa kanya yung worship sa langit. The tabrets and the was prepared until you sin. Inihanda sa iyo ang pagsamba sa langit. Yung pagsamba ng buong nilikha. Buong lahat ng anak ng Diyos, lahat ng anghel sasamba, ang director si Lucifer. Inihanda, ngayon wala na. Si Satanas na siya. Sayang yung pagkakataong ibinigay sa kanya. Sayang yung ibinigay sa kanya. Bakit? Willful sin Ang dami magagandang bagay inihandaan ng Diyos kay Lucifer. Bakit pinili pa niya maging Diyos? Hindi ba namang napakahangal? Hindi ka nga Diyos tapos gusto mo maging Diyos ka. O di na disgrasya. Huwag kang mag-aambisyon. Yun ang nakasulat sa 1 Timothy. Ang pag-ibig sa pera, ang daan ng lahat ng kasalanan ng tao. Pag-ibig sa salapi. Makontento ka na sa binigay sa iyo. Huwag mong ibigin na salapi. Humingi ka ng maraming pera, pero huwag mong ibigin. The love of the money is the root of all evil. Kaya maraming nasinsay, maraming nawala sa because of that, pag-ibig sa pera. Kaya sabi ng Diyos, manghihilag kayo sa sa pag-ibig sa pera. Sinasabi ko sa inyo, sa anumang bagay, sa anumang para hindi kita pagkukulangin. Hebrews 13:5. Huwag kayong manghihilag kayo sa pag-ibig sa pera. Sapagkat hindi kayo pagkukulangin, hindi ko kayo pababayaan kailanman. Pangako ng Diyos yun Magsasabi ba Diyos hindi niya gagawin? Kaya nga binigyan tayo ng espiritu ng pananampalataya. Yung espiritu ng pananampalataya yun, wala sa lahat ng tao yun, nasa anak ng Diyos lang yun. Spirit of faith yung galing sa Diyos. Na ang faith na binigay sa iyo, kay Kristo lang yun, hindi iba. Kasi yung sa mga tao, para silang mga hapon, haka-haka. Haka-haka lang sila. Opinion, idea, philosophy ng tao. Ang faith nila, gaya ngayon, madalas kong i-preach ito namumugegi si Satanas ngayon sa internet. Biro mo, sikat na sikat ngayon ang Ethiopian Bible. Yan lang hindi pa lumalabas sa internet, pinipreach ko na sa inyo yan. Ang inspired book of God lang, Old King James Version, hindi New King James, Old King James Version. Lihis dyan, iba dyan, hindi na sa Diyos yun, hindi inspired of God yun. Pero nakita mo, talagang akala mo, sikat na sikat ngayon yan. Sa TikTok, sa internet, nakikita ko lang yan. Ko, grabe si Satanas. Pinipilit niya sirain ang pananampalataya ng mga tao. Ang masisira lang naman yan, yung anak ng demonyo. Ang mga anak ng Diyos, may anointing niya ng Holy Spirit Ang babatayan lang natin sa pananampalataya, inspired book, hindi apocrypha. Hindi Jubilee, hindi Book of Enoch. Yan ang nasa apocrypha Hindi, Bible lang na inspired ng Holy Spirit na binigyan ng Diyos ng authority si King James para gumawa ng kautusan na itong King James Version ang reference Bible. Iyan lang ang reference Bible. Pero ang ginawa ni Sir Ernest, gumawa ng New King James Version. Ikaw naman, King James Version nga naman yun. Di okay rin, di ba? Yung new ang mali Yung new, mayroong binago.
si Satanas doon. Yung First John 5:7. Yung there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Inalis yun sa New King James Version. Kaya corrupted yan. Lahat ng Bible, lalo yung NIV, yung mga Bible, paraphrase, binibigyan na nila ng kahulugan ng Word of God. Hindi yung Word of God lang. Kasi ang Word of God lang, ang matuturo niya, Holy Spirit. Ang ginawa ng iba, naglimbag ng Bible, paraphrase. Meron ng meaning ayon sa isip nila. Hindi pwede. Ang Holy Spirit ang tagapagturo. Ang Holy Spirit ang tagapagpaliwanagan. Kaya nung maliwanagan na tayo, alam na natin ang gagawin natin eh. Kaya noong pa man, di pa lumalabas sa internet itong mga Ethiopian Bible na ito, sinasabihan ko na kayo, iwasan nyo yan. Huwag na yung willful sin, huwag nyo nang piliin, basahin pa. Ako, iniiwasan ko yan eh. Ang daming attempt ni Satanas sa akin, basahin ko yung Jubilee, yung Book of Enoch, yung Ethiopian Bible. Hindi inspired of God yan eh. Isaiah 34:16 lang ang batayan ko. Basahin nga natin yung Isaiah 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Kasi maraming ginawa ng mga author ng Panginoon, di ba? Ang pipiliin lang natin aklat ng yung inspired, yung binigyan ng authority ng Diyos. Yun lang ang babatayan natin. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi makukulang. Walang nangangailangan ng kanyang kasama. So itong Bible na to, hindi na kailangan ng Ethiopian Bible o Book of Enoch o Jubilee. Sapat na to, okay na to. Kompleto na yan. Old Testament and New Testament. Ang ginagawa ni Satanas, kinukurap niya ngayon. Ipinipilit niya na hindi kasi inihayag yung, ngayon inihahayag na yung truth, Ethiopian Bible. Kung totoo yan, dapat noon pa. Ba't ngayon lang? Ano yan? Ginagawa ito na yan. Puro kagaguhan. Inyong saligsigin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang. Walang nangangailangan na inyong kasama sapagkat inuutos ng aking bibig at pinisan sila ng aking Espiritu Santo. Sino daw bang nagpisa ng itong 66 books na to? Old Testament, ang Espiritu Santo. Ay yung Ethiopian Bible, sino nagpisa no? Tao. Novelty. Para ngayon, sumikat sila. Ito ayoko sabihin ito, baka ako yung mademanda ni Mel Gibson. Gagawa siya ng bagong pelikula, Resurrection of the ibabatay niya sa Ethiopian Bible. Ako, nakakatakot yan. Huwag niyong panonoorin yun. Yung Passion of Christ lang, may error na eh. 39 na hataw lang ang binigay sa kanya, hindi eh. Sobra sa 39. Ipinakita niya doon, overkill talaga si Kristo. Doon pa lang may mali na eh. Ay yung susunod na gagawin pa niya. Huwag mo akong i-demanda Mel Gibson ha. We have all the rights for religion. Sinasabi ko lang kung ano gusto ko sabihin. At pinisa ng kanyang Espiritu Santo. Ayan ang Bible. 2 Timothy 3:16. Lahat ng kinasihan ng Diyos magagamit sa pagtuturo, pagsansala, pagtutuwid sa maling aral. So yung inspired book of God, huwag nyo nang hanapin yung apocryphal books. Ang ibig sabihin ng apocryphal, hidden. Kaya nga itinago na ng Diyos yun eh. Hindi dapat basahin. Ngayon may lumalabas pa. The Gospel of Philip, the Gospel of Thomas, the Gospel of Magdalene. Pinipilit sirain. May Galatians 1:8. Kahit isang anghel pa sa langit, ang magturo ng ibang ibanghelyong itinuro namin, itakwil nyo. Ngayon may naglalabasan na eh. Diba? Gospel of Magdalene. Paano mo paniniwalaan ng Gospel ni Magdalene? Ayaw nga ni Pablo magtuturo ang babae sa iglesia. Tapos gagawa ka pa ng Gospel? Kontrang-kontra sa Bible eh. Itong si Thomas, Gospel of Thomas, mapagduda to. Paniniwalaan mo ba yung Gospel niya? Mapagduda. Yung si Philip, gumawa ng Gospel yun. Paano makakagawa? Tapos pinalalabas si Jesus Christ, may asawa, may mga anak. Blasphemous eh. Doon pa lang, huwag mo nang basahin. Kasi lalabas sa huling araw. Sabi sa 2 Timothy 4:3, ang ganito.
Eto, basahin natin yung 2 Timothy 4:3. Ito yung nangyayari ngayon. Sa buong mundo, sa buong internet, ito nangyayari. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Kundi magkakaroon sila ng kati ng kanyang tangi at magsisipagbunton sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Hahanap sila ng gusto nilang batayan ayon sa kanilang sariling pita. At sila hihiwalay sa katotohanan. Hindi na nila paniniwalaan yung King James Version, Ethiopian Bible na. Jubilee na. Book of Enoch na. Sa katotohanan, ang kanilang taingat ibabaling sa katahak. Idea lang yan ng tao eh. Ba't ngayon lumalabas? Siyempre, malapit na dumating si Kristo. Alam mo naman si Satanas. Kailangan makakuha pa siya. Kasi patapos na araw niya. Konting panahon na lang si Satanas. Ibabato ni Michael dito sa lupa. Ipoposes niya Antichrist. So naglalabo siya. Para makakuha siya ng maililigaw niya, i-deceive niya. Palalabasin niya tama ito. Nakita yan sa Dead Sea Scroll. Kahit ba Dead Sea Scroll, kontra sa Bible yan eh. Yung mga cuneiform, yung mga nakukuha nilang cuneiform sa bato, kontra sa Bible yun. Kahit ba may ebidensya, lahat ba ng ebidensya, tama? Paano kung gawang ebidensya lang? False testimony. Gawa-gawang ebidensya. Ang tunay na ebidensya, ito na. Ang salita ng Diyos, naipako na nabuhay na maguli. Dumaan na to sa apoy, hindi na kailangan ng kasama. Sapat na siya. Pagkat pinisan siya ng Espiritu Santo, sinabi ng Diyos. Yun ang sinabi ng Diyos, may iba ba bang sasabihin ng Diyos? Mag-ingat kayo. Sapagkat darating sa huling araw ang maraming false teachers, mga false prophet, mga hiduang pananampalataya, mga false teachings, false doctrine. Ayun na nga, naglalabasan. Bakit? Para ma-deceive ka ni Satanas. Kasi yun lang naman ang paraan ni Satanas. Deception. Si Eva, na-deceive niya lang yan eh. Pero si Lucifer, dinisip niya sarili niya. Gumana yung sarili niyang isip. Naging Diyos siya ng sarili niya. Kaya lang, Diyos nga lang nakadiliman. Yung gusto niya na naing. Kaya alam niyo, may Bible si Satan eh. Isa lang ang utos, do what thou will. Yun lang ang utos ni Satan sa Bible niya. Gawin mo yung gusto mo. Do what you will. Kasi pag gusto mo gagawin mo, wala ka na sa Diyos. Kasi sabi ng Diyos eh, ang sino man nagnanais na lumapit sa akin, let him deny himself, take up the cross, and follow me. Deny yourself. Yun, do what you will. Gagawin mo yung gusto mo. Hindi mo i-deny sarili mo. Para makasunod ka sa Diyos, deny yourself. Ang batayan mo lang, Word of God. All King James Version. Mga kapatid. Amen.